So, we're halfway through 2026 at hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on at hindi ko pa rin talaga magrasp ang lahat ng ginagawa ni Lord this year. And ang mga supernatural experiences that I've been having this past months. Actually, buong 2026. But anyway, bago ko pa makalimutan yung mga detalye ng lahat ng kabutihan ng Diyos, gusto ko siyang alalahanin. And so I want to make sure that I have this permanent document of how the Lord has rescued me and how He delivered me. And I'd like to share it with you so that you might also be experiencing the same, and you might also need similar experience from God. And so I will be praying for you later. Okay, game. So, ang nangyari na to, April 2026 on a Resurrection Sunday. So, for so long, di ko alam kung gaano katagal na to. Pero maraming taon na, lagpas 10 taon, kung dinadala yung pakiramdam na feeling ko in bondage ako. Feeling ko may chains ako. Feeling ko di ako totoong malaya. Hindi ko ma-explain. Pero 2 years ago, nag-enroll pa ako sa Glorious Hope. Kasi baka yung trauma ko yun sa mga nangyari sa life ko. Baka yung roots ng unforgiveness yun sa life ko. Yung mga ganon. Yung para kang may bigat na hindi mo alam paano mo itatapon. Nakakabit sa'yo. Ganong feeling. And alam mo yung pakiramdam, siguro hindi ko alam, pero parang ganun siguro yung mga aso kapag nakatali sila. Di naman nila alam na nakatali sila kung natutulog lang sila sa tabi mo. Pero pag sila umalis o tumakbo, papalayo sa'yo, doon lang nila malalaman na nakakalag pala sila. Ganun yung feeling, na parang pakiramdam ko may kalag. Feeling ko may chains. Feeling ko hindi ako talaga malaya. Ganun. And so, matagal ko nang pinagpipray yun kasi nahihirapan ako matulog. Kasi kahit sa pagtulog ko, minsan disturbed yung mga tulog ko. Nung mas malalang days, yung merong mas malalalang season na binabangungot ako, napapanaginipan ko yung mga nangyayari. Pero pagising ako, kung ano-ano rin din yung na-experience ko. So parang I have this weird experiences that I don't know how to explain, and at the same time, I don't know how to really get out of. Pray ako, nagfa-fasting ako, pero parang I'm still in the same state. It gets better, pero parang I don't fully get out of it. Ganon. Okay? So, after explaining to someone itong nangyayari sa akin, itong friend ko, sabi niya, Trish, try mong humanap ng Pentecostal pastor. Kasi usually, nadidiscern nila yung mga ganyan. Mapapag-pray ka nila kung spiritual warfare yan. Wala akong kilalang Pentecostal pastor. At hindi ko rin alam kung saan yung mga Pentecostal churches. And then, pero meron akong college friend na naalala ko. Sabi niya sa akin before, Trish, punta ka sa pastor namin kasi nagka-cast ng vision, tas nag-cast yata ng vision sa kanya. Tapos sabi niya, gusto niya akong ipamit kasi baka magka-cast din ng vision sa akin, ganyan. Tagal na nun. More than, I don't know, maybe 5 years ago na yun, nung kinuwento sa akin yung friend ko, nung college friend ko. So, naalala ko siya, nung itong iba kong friend, sabi sa akin, hanap daw ako ng Pentecostal pastor. So, hinanap ko kung saan nag-church yung college friend ko kasi ayoko siyang i-disturb, ayoko siyang i-message kasi ayoko ibigay yung context ko anong nangyayari, di ba? Pero, sinearch ko kung saan siya nag-church, tas nag-walk-in ako, nagpunta ako mag-isa. Tapos, that was the Resurrection Sunday of April. Nag-walk-in ako dun sa church nila. Tapos, sabi sa akin ng friend ko, mas maganda kung may malalapitan kang pastor para mapag-pray ka. Ako, mag-walk-in lang naman ako. So, di ko alam paano ako lalapit sa pastor. Tapos, di ko alam kung gaano kalaki yung church. Yung ganon, mag-walk-in lang ako, tapos magpapapray ako, tapos ako lang mag-isa, para ang weird. But anyway, pupunta ako. So, nagpunta ako. So, iniisip ko nung una, sa unahan ako uupo.
para mas mataas yung chance na mapag-pray ako ng pastor. Uupo ako sa mga pastor basically. Kaso yung usher, pagpasok ko, in-usher niya ako sa gitna. Tapos may 2 space lang doon sa gitna. Tapos, so upo ako doon. So nag-start na, nag-praise and worship na, nag-preach na. Tapos parang nag-start na yung preaching, may tumabi sa akin matandang babae. So, katabi ko siya. Matanda na siya, siguro mga 80 plus, early 80s, ganyan. And then, so nagkukwento yung pastor. Then bigla siyang nagkwento na, oh, alam mo ba, namatay na rin ako before sa St. Luke's, parang 30 minutes daw namatay siya, pero parang sabi ni Lord, hindi pa siya time, so babalik pa siya, ganyan. So, talaga po, ganyan lang ako. So, ako parang feeling ko lang, alam mo, machikang lola, parang ganyan, machikang lola. Kinig ulit ako. Tapos maya-maya, preaching ulit, kinig ulit. And then sabi niya ulit, alam mo ba, pastor ako? So ako parang pastor siya. Katabi ko siya, pastor siya. Pwede niya ako mapag-pray. Medyo gano'n na yun nasa isip ko, pero parang tinatry ko pang i-brush off kasi talaga ba? So, tuloy-tuloy lang. Talaga po, okay, parang good to know, ganyan. Tapos kinig ulit. And then, malapit nang matapos yung preaching, sabi niya, alam mo ba, healing and deliverance pastor ako. So ako parang, eto na ba to? So sabi ko sa kanya, okay lang po ba na after ng preaching, after po ng service, pag-pray niyo po ako? So sabi niya, bakit? Sabi ko, so kunwento ko kung ano yung nararanasan ko. And then sabi niya, kaya naman pala. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi actually, taga-Australia talaga ako. Sabi niya, and sa Sunday yon, sabi niya, sa next Sunday, babalik na ako sa Australia. And today, binabargain ko kay Lord na, Lord, di na muna ako pupunta ng church, mag-online service na lang ako. Kasi nga, nag-iimpake siya, busy siya, ganyan. Pero sabi daw ni Lord sa kanya, hindi, pupunta ka ng church, may papakilala ako sa'yo. Tapos, pagpunta niya ng church, dahil nga pastor siya, usually sa unahan siya umuupo. Kasi nga pastor siya. Pero that Sunday, dapat didiretso siya sa unahan. Sabi ni Lord sa kanya, doon ka tatabi sa babae na yun. Kasi kailangan kanya today. Ako yung babae na yun. And so sabi niya, kaya pala, tumabi ako sa'yo kasi kailangan mo nga ako. So kinonfirm ni Lord yun. So ako, ang galing nga po, praise God. So sabi ko yun, pwede niyo po ba akong ipag-pray after ng service? Sabi niya, parang hindi lang pray yung kailangan, or hindi lang kami magpa-pray. It's more like we will spend the rest of the day together. So sabi niya, libre ka ba today? For some reason, free talaga ako that day kasi actually, ang context ko, every Sunday, may missions class ako. So, hindi talaga ako free pag Sunday. Pero that day, dahil Resurrection Sunday, dahil Holy Week, wala kaming class. So, free ako. So, ang sagot doon ay, free po ako. Sabi niya, sige, tara, punta tayo sa cafe. Tapos, ako naman, hindi ko alam kung ano ba to. Budol ba to? Hindi ko maintindihan. Parang part of me, feeling ko, nabubudol ba ako? Pero at the same time, wala namang nakakaalam na pupunta ako sa church na to today. Ang weird naman masyado na sobrang sakto naman nito. Parang ganon. So, sige po, tara po. Iniisip ko matanda naman na siya, babae pa. So, parang feeling ko medyo harmless, ganon. So, sinakay ko siya, punta kami dun sa cafe. And then, sabi niya, may imimit pala siyang friend dun sa cafe. Kasi nga, babalik na siya sa abroad, nag-visit lang siya. So, syempre, nag-meet siya ng mga people, ganyan. So, ako, parang feeling ko, go na po, parang hindi na po ako sasama. Parang gusto ko lang naman po mapag-pray niyo ako. Parang ayoko naman po makisali sa catch-up niyo po ng friend niyo. Sabi niya, no, kailangan mong marinig kung ano yung pag-uusapan namin. So, parang kailangan ko marinig. Putol pa to. Alam mo yung feeling na, sino po kayo? Strangers po kayo lahat.
Yung ganon. Tapos, dumating na yung friend niya. So, basically, yung friend niya na girl, magpapakilala ng boyfriend sa kanya. So, first time niya palang mamimit yung guy na yon. Tapos, pagdating pa lang nung guy, sabi niya, alam mo, pagdating mo, may naririnig akong umiiyak na bata. May abortion ba sa inyo or may nagpa-abort ba sa inyo? Tapos sobrang hindi mapunta yung mukha niya. Sabi niya, hindi daw niya yun kinukwento sa iba. Pero, oo. Basically, oo. Takang-taka siya kung bakit nalaman yung pastora. Tapos, so, chika-chika lang. Maya-maya, sabi ulit ni pastora, pero hindi lang isa marami yung bata. Bakit marami? Tapos sabi niya, kasi po, yung bahay namin dati, lying in. So, marami talaga nagpapa-abort. So, in-explain ni pastora na murder yon, ganon. So, may stronghold dun sa pinagtatayuan ng bahay nila. And then, after nun, chika-chika ulit. So, ako medyo napaparaning ako na hindi ko maintindihan kasi parang ano ba to, scripted ba to, alam mo yun, naka-plant ba yung mga itatanong at sasabihin nila. Pero sabi niyo, first time yung nakilala to, kung totoo yun, dapat din yung alam talaga yung history niya. Unless nagpapanggap lang kayo na hindi talaga kayo, baka magkakilala talaga. Alam mo yun, naghahalo-halo yung kung ano-anong thoughts sa utak ko. Litong-lito ako. But anyway, as in pangatlo, parang sabi niya, meron pang isa, like sa bahay nyo, alam nyong hindi tao pero ine-entertain nyo. Tataka din siya, parang opo, kasi parang bata pa kami nandun na yun, so parang sanay na silang makita, sanay na silang makahalubilo. So, in-explain niya na, hindi rin yun okay, parang ganon, na nag-entertain tayo ng alam naman nating hindi buhay, basically, or hindi from God. Okay. So, yung after nung 3, parang, paano ko ba explain yun? After nung 3, ganung parang may nakikita niya yung tao at kung ano yung mga nangyari dun sa tao na yun. Medyo shook na ako. Parang part of me, ano ba to? But at the same time, convinced ako. Parang ganun. Tapos maya tumangin na sa akin sa pastora. Tapos sabi niya, pinatutunayan lang sa'yo ng Diyos na hindi ka nagkamali ng sinamahan. Tapos, sabi niya sa akin, anong sagot mo? Pero nung kinakausap niya ako, parang hindi ako yung kausap niya. Para siyang, she's seeing through me. Para siyang may kinakausap sa akin. Tapos sabi ko lang, di ko po alam. Tapos sabi niya, spirit of confusion. Tapos ako parang, sino yung spirit of confusion? As in parang, what is happening guys? What is happening? Anyway, so yun. So maya-maya napunta na sa akin. Tapos sabi niya, may nagsasabi sa akin na kumakausap ka ng patay. So ito na, nag-start na yung mga parang prophecy niya sa akin. Di ba prophecy ba yun? Hindi ko alam kung anong itatawag doon. Vision or revelation. Siguro yun, mas proper. Revelation about me. Kasi hindi naman niya ako kilala, diba? So, yung first revelation niya about me, sabi niya, may nagsasabi sa akin na kumakausap ka ng patay. Kumakausap ka ba ng patay? As ako, parang, yung daddy ko, namatay na ng 2020. Hindi ko alam kung mako-consider na kinakausap ko siya. Pero, yung phone ko at that time, specifically at that time, daddy ko yung wallpaper ko sa phone ko. Tapos dito sa bahay, may malaki pa rin siyang picture nun. Tapos kapag, kinakausap ko siya, parang kinukwentuhan ko siya, yung mga ganon. So, ang dami ko in-explain pero okay, fine. Kinakausap ko pa rin yung daddy ko. Through his pictures or in my mind, ganon, and I recall yung memories, etc. So, the short answer is yes. I talk to my dad. Pero, in my mind, hindi naman siguro yung level of tinatawagan ko ang spirito ng tatay ko to talk to me. Hindi naman ganong level. Kaya parang feeling ko, hindi siya yung like spiritistang feeling. Ganon. So, parang yun. So, sinabi ni Pastora na biblically speaking, we do not call on the dead because that's an abomination abomination to the Lord. So, kasalanan yun. At in-explain din niya yung spiritual
effect nun na when you call on someone who's dead, somebody will respond to you, but that is no longer your father. And that's the spirit of death. And that spirit of death is going to be with you and it's going to follow you. And then, so in-explain niya na in fact, kanina pagsakay ko ng kotse mo, nandun yung spirit of death. Binabantayan ka. At sa tingin ko kung bakit kailangan mo ng immediate deliverance ay dahil ibabangga ka ng sasakyan. Kaya kailangan mong ma-deliver at kailangan makast natin yung demon na yon or devil na yon that is trying to put you in an accident. Okay. So, medyo nagigising na yung, nagigising na ako, diba? Tapos, pangalawa was, sabi niya, and then, meron pa akong nakikita, meron ba sa family mo na umaangat sa bed? Parang exorcism feels, ganon. Sabi ko, wala po. Pero meron akong someone in my past life na may ganong experience. Kinakwento niya sa akin na may ganon siyang experience. He used to be a Christian and then nag-backslide. And then when he backslid, he started to experience hearing different things. And then meron nga daw moment na pakiramdam niya yon, umaangat na siya sa bed. So sabi ko sa kanya, hindi po yun family member, but someone sa buhay ko in the past. And then sabi niya, so mas malala yung experiences niya. But because nagkaroon kayo ng connection, yung demon that is tormenting him is also trying to torment you because meron pa kayong connection some way, somehow. Okay po. Tapos, yung pangatlo, sabi niya, parang, and then there's another thing. Ito hindi ko alam kung gusto ko nang i-omit. Unnecessary ata. Pero, yung pangatlo was, hindi ko alam kung gusto kong i-share kasi nga it might just inflict fear unnecessarily. Pero I think critical yung details for me of how nag-reveal ng facts na ganun sa kanya si Lord. Okay. So sabi niya, sa bahay niyo, meron ako nakikitang curtains. May curtains ba sa house niyo? Walang kurtina sa bahay namin. Lahat ng windows namin, blinds. So sabi niya, blinds? Kung blinds, di horizontal yun, hindi vertical. Meron bang any vertical curtain? Sabi ko, meron, isa lang. Sa banyo, shower curtain. Sabi niya, yun. Sabi niya, doon. Sabi niya, meron dong nagbabantay sa'yo. At bago ka pa maging Kristiyano, nakabantay na yun sa'yo. And just to share, part of my childhood, sensitive ako nung bata ako. Dami ko nakikita. Basta nung bata ako, ganun yung buhay ko. So, nung bata ako, may nakikita talaga ako dito sa bahay. Tapos, nung mamamatay na si daddy, sabi niya may nakikita daw siyang girl dun sa banyo na yon. Pero hindi niya kilala, hindi niya makilala. Pero, nung tumanda na kasi ako, hindi ko na nakikita. And so, medyo may reconfirming facts lang na, nung bata ko, may nakita ako. Daddy ko, before siya namatay, nakita din niya yon. And then now she's saying na even now, nakabantay sa akin yon. And so sabi ko, okay. So medyo convinced na ako kasi parang lahat ng to ay from different seasons ng life ko, from different experiences at accurate yung lahat ng sinabi niya. So parang ready na ako to listen to her at kung ano man yung i-instruct niya sa akin. Kasi nga baka lahat ng yon ay reasons kung bakit I feel in bondage at kung bakit feeling ko may kalag or may chains ako. And then yun, so sabi niya, kailangan mo na ng deliverance today. And the Lord has ordained this day. Imagine, she's from Australia.
paalis na siya. Tapos ako naman, nag-mission school ako every Sunday, but specifically that Sunday, wala akong class. So, na-free up yung araw na yon. As in like, yung pagdugtong-dugtong na yon, tapos meron akong friend na nagsabi, punta ka sa Pentecostal church, mapag-pray ka, tapos nagpunta ako nung Sunday na yun. Ang weird lang ng pagkakatugma-tugma ng lahat ng bagay. So, sabi nga ni Pastora, parang tinakda na to, nakasulat na to, na mangyayari to sa araw na to. But anyway, and then, so yun, so naghanap kami ng place kung saan yung deliverance. So sabi ko, pwede po ba sa bahay namin? So sabi niya ako, hindi. Magugulo tayo sa bahay nyo. Sabi ko, mag-hotel na lang po ba tayo? Mag-book na lang po ako ng room. Sabi niya, ako hindi. Ang daming ginagawa sa mga hotel. Baka magulo lang din tayo. Hindi natin alam kung ano yung mga spirito na nasa hotel. Okay. So sabi niya, teka, magpapaalam ako dun sa apartment kung saan ako tumutuloy ngayon. So tinawagan niya yung may-ari. Tapos pumayag naman na doon ako i-deliver. Tapos, buti na lang minute niya yung friend niya tsaka yung boyfriend ng friend niya. So may assistance kasi hindi daw siya pumupunta ng deliverance mag-isa dahil nga hindi niya alam kung ano talaga yung ma-encounter niya. So praise God na even yung mag-a-assist for the deliverance, pinovide na ni Lord that day. So apat kami, nagpunta kami dun sa apartment where she was staying. And then dun ginawa yung deliverance. So, yung first session, in-explain mo na sa akin ni Pastora yung deliverance, in-explain niya yung gagawin, ganun. And then, in-explain niya na ang blueprint daw ng enemy in my life is first mental torment. Itong na-experience ko ngayon is mental torment na yung nangyari sa akin dati, yung nakikita ko ngayon, yung worry about the future, pinaghahalo-halo sa utak ko yun. So, talagang hindi ako makakatulog at bothered ako, disturbed. And then sabi niya, ang next phase or next plan for you ay anxiety. And then ultimately, craziness. Yun yung gusto nilang mangyari sa'yo. Craziness. Yun yung parang plano nila, trajectory nila. But the Lord will not let that happen. And the Lord will deliver you today. So praise God. Okay. So start na ng deliverance. Session 1. Session 1 was about confessing known sins. So kung meron kang alam mo na naging entry point or opening ng enemy sa buhay mo dahil may sin ka, i-confess natin yon. So nag-confess ako, tapos inisa-isa niyang i-call out yung mga kinonfess ko na kung spirit of lust man yan, spirit of unforgiveness, spirit of bitterness man yan. Yun, so kinall out niya, kinast niya, at least of the things that I know of that could have been the entry point of the enemy in my life. Tapos na-slain ako. Akala ko tapos na doon. So, pinagpahinga ako, session 2. Yung session 2, about naman siya sa unknown sins. Hindi mo alam na nagawa mo. May mga times na may binring ka na, kunwari, mga souvenir lang na binili mo, for example, from a temple na dinededicate yun dun sa God nila doon. It's not for the Lord. Pwedeng mag-bring yun ng stronghold sa buhay mo. Or for example, yung sa akin nga, nakikipag-usap ako sa patay, which is my dad, na feeling ko hindi naman siya kasalanan, pero kasalanan pala kasi nag-bring yun ng maraming struggle in my life. Unknown sins yun. So, kung ano yung inimpress sa kanya at kung ano pa yung mga i-call out niya, kinall out niya. So, tinawag niya spirit of grief, na ikaw, spirit of grief, na you always want to keep Trish in state of grief, that you always want to make her days sorrowful, that you're trying to make her believe that her best days were behind her. But that's not true. That's deception, because the Lord is making things new and He is never failing to do things that are great and best. And so we can always look forward to the future. Totoo yun. Parang totoong naiisip ko yun. Ganon. So, spirit of grief, spirit of fear, spirit of loneliness, yung mga yun. Tapos pati yung kotse, kinast out niya yung bantay dun sa kotse na this is not yours, you cannot possess that car, that car belongs to the Lord. So yun. So, basically, dinedicate niya ulit kay Lord. Tapos kinast out niya nga yung mga unknown sins or yung spirits na nag-reside because of the unknown sins. And then, na-slain ulit ako for the second time. And then, hinihipan niya lang ako actually. Hinihipan niya lang ako, tapos nasa-slain ako. Tapos after nun, iyak ako, nag-iyak, like, wailing, iyak. And then, after nun, nakala ko tapos na ulit.
Pinagpahinga ako, nag-dinner kami, kumain. So ang haba, hours talaga yung tinagal ng buong deliverance sessions. And then after noon, sabi niya part 3, healing na. So basically after nating mag-cast out or mag-empty out, if-feel naman tayo of the Holy Spirit. And so sabi niya noon, kung ano yung i-impress sa akin ni Lord, bubuksan ko yung Bible doon, tapos babasahin ko sa'yo kung ano yung scriptures for you. So, ito yung verses or ito yung passage na binasa niya sa akin. Hindi niya alam kung anong chapter, hindi niya alam kung anong book, hindi niya alam kung anong verse, basta binasa niya lang. Hinanap ko na lang after. So, ito yung sinabi niya. Israel, from Hosea 2 verses 19 onwards. Israel, I will make you my wife. I will be true and faithful. I will show you constant love and mercy and make you mine forever. I will keep my promise and make you mine, and you will acknowledge me as Lord. At that time, I will answer the prayers of my people Israel. I will make rain fall on the earth, and the earth will produce grain and grapes and olives. I will establish my people in the land and make them prosper. I will show love to those who were called unloved, and to those who were called not my people, I will say, you are my people. And they will answer, you are our God. That's Hosea 2 verses 19 to 23. So binasa niya sa akin yun, tapos pinag-pray niya ako, and then natapos na yung deliverance. Praise God. And then after that, sabi niya, pag nakita na lang tayo ulit ha, pag umuwi ulit siya dito sa Pilipinas or nag-visit siya, kita ulit tayo. Sabi ko, okay po, ganyan. Tapos maya nang pauwi na, maghihiwalay na dapat kami. Sinabi niya na, naku Trish, hindi pala pwede daw. Sabi ni Lord, kailangan ko daw ma-meet yung mom mo at kailangan kong puntahan yung bahay niyo. Kasi part siya ng pinagdadaanan mo kung bakit mo nararanasan yan. So, hindi ko na ikukwento yung part na yun ng story, but basically, to cut it short, nagpunta siya sa bahay. Sunday yun, diba? Nung nag-deliverance ako yung dineliver. Tuesday, nagpunta siya sa bahay to meet my mom, to pray for my mom. And then, dinedicate ulit, nag-house blessing dito sa bahay. Pinut down lahat ng mga pictures or lahat ng mga bagay na nag-carry na ng spirits. So, nagpunta siya sa rooms, pinag-pray yung beds, pinag-pray yung restrooms, everything. As parang nag-house blessing ng Tuesday. And then, hindi pa rin daw tapos kasi kailangan niyang ma-meet rin yung sister ko at mapag-pray yung sister ko. So, bumalik ulit siya nun. So, parang 3 beses kami nag-meet. Naubos ko na yung time niya to dapat nagpapack siya, nagpe-prepare siya for his departure ng Sunday. Grabe Lord, sobrang thank you. Pero sabi niya kasi, hindi daw talaga siya pauuwiin ni Lord hanggat hindi tapos yung mission. So, kailangan niyang tapusin. So, bumalik ulit siya. Tapos, pinag-pray niya yung sister ko. Nag-cast siya ng vision. And then, pinag-pray niya, even my sister and yung brother-in-law ko, yung husband-to-be niya at that time. So, doon nag-end yung resurrection, yung deliverance story ko. So, hanggang doon lang muna. I think hanggang doon na lang yung i-share ko kasi yun lang yung part ng story ko and yung sa kanila yon. But, praise God. I think, praise God for that experience. And then, in-enable din niya ako kung paano ako makaka-fight spiritually. So, every night, basahin mo yung Psalm 91 aloud and then buksan mo yung Bible, put it beside you bago ka matulog. Tapos, how to anoint with oil also. So, ngayon, lagi ako may Bible, lagi ako may oil. Tas yung car, like binless ko yung car, dinedicate ko yung car ulit to the Lord. So basta yun. So hanggang ngayon, nagigik out ako sa healing and deliverance and I've been praying about being part of this ministry. Pero sobrang feeling ko, it's something that a lot of people would need. And so I'm really praying that the Lord will use me mightily in this ministry. And I want to share this with you because I find that there is hope in the Lord, and our hope is the Lord. And I pray that this message or this story has blessed you. And before I leave you, I will pray for you. And so let us pray.
Lord Jesus, thank you so much for this opportunity to share what you have done with me this year, this milestone, the spiritual breakthrough, and for the freedom and deliverance that is found in you. And Lord, I am just praying for those who are listening, for those who is listening today at this moment. Lord, I pray that whatever it is that he or she is going through, I pray that he would experience you and that you would reveal yourself to this person, and this person would be free because you set us free by the blood of Jesus that you have shed on the cross for us to pay for our sins, to free us. And whoever that you set free is free indeed, Lord Jesus. And so, Lord, I pray that you would allow us to truly walk free and stay free, Lord God, and allow others to be free also. Na kung kinalagan mo ko, tulungan mo rin akong makalagan yung iba. Thank you, Lord, that there is hope in you, that you would continue to expose darkness and bring your light, and that your light will shine through and through. I pray, Lord, that you will allow this person who is listening right now, Lord, to experience you and to truly put his faith in you, because you are our only hope. In Jesus' name, amen. God bless you.